Amen. Hallelujah. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Diyos na buhay? Hallelujah. Hallelujah. Isa nga pong malakas ulit na hallelujah. And 1, 2, 3. Hallelujah. 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 Jesus. Hallelujah. Truly that our God is a good God. God is good. And all the time. Amen. Maaari na po tayong panandaliang makakaupo. Tunay nga na napakabuti ng ating Diyos. And lagi nang paulit-ulit nating sinasabi, but this is the reality na hindi aksidente na narito ka ngayon. Amen. Amen. Hindi din aksidente yan. Yan ay sinadya. Pero ako po ay nagagalak na makita ang bawat isa. I'm so much glad to see each and every one of us. And alam ko na nagagalak rin kayo na makasama ang mga kapatid natin sa pananampalataya. Sabihin mo nga sa katabi mo bago tayo magsimula ay, natutuwa ako na narito ka. Yung sa nasa likod mo rin, sabihin mo rin, natutuwa rin ako na dito ka. Amen. Maging sa mga kasama po natin sa ating live stream, sa online, talagang grabe yung we are one in spirit. Ano? Hindi tayo magkakaiba, hindi man magkakalayuman tayo, pero tayo magkakalapit sa Espiritu. Because we have the one Spirit, and that is the Spirit of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Tunay nga na napakabuti ng Panginoon. Pwede po bang bago tayo magsimula ay tayo pong lahat ay magsitayo? At tayo po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Pwede po bang itaas natin ang ating kamay at itoon po natin ito sa itaas. Panginoon, maraming salamat Panginoon sa araw na ito na pinagkaloob mo. Truly that you are a good and merciful God in our lives, O God. Panginoon, salamat Panginoon sa iyong pagkilos, Panginoon, sa aming mga buhay, O God. Sa kabila, Panginoon, ng aming kamalian, Panginoon, kami, Panginoon, ay pinapatawad mo, Panginoon. At sa kabila, Panginoon, ng aming karumihan, kami, Panginoon, ay niyakap mo, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita na nabibigay sa amin ng kalakasan, O God. And also, Lord, teach us your word, and open our hearts, Panginoon. Turuan mo kami, Panginoon, magkaroon ng bukas na puso at bukas na isip, Panginoon, sa iyong mga salita. Kayo, Panginoon, yung mapapurihan, Panginoon, madakila at maitaas sa lahat ng oras. Ito po'y sinasamo, tinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah! Mahali na po tayo ngayong magsiupo. Tunay nga na napakabuti ng ating Diyos. At handa na po ba ang bawat isa na makarinig ng salita ng Panginoon? Alam niyo ba, habang nag-uusap kami kanina dun sa AIG Santa Catalina, na pag-usapan namin yung tungkol sa mga pagsasalita, pag-i-speaker. And na-mention ni Kuya Jun na, alam mo yun, sometimes na wini-wish niya na, minsan inaano niya na, sana maging kasing galing din ako ng mga nakikita niya mga speaker sa ibang lugar na talagang very passionate and very charismatic. Pero napakaganda na pag-usapan namin. Ang katotohanan po ay ang salita ng Diyos ay hindi nakabase ang kapangyarihan nito sa taong nagsasalita, kundi sa kapangyarihan ng salita niya mismo. Amen. Whether you receive it sa bata, sa matanda, kung kanino man, kung salita yan ng Diyos, there is power in it. Because the power of God is in His Word. Amen. And kaya po ako'y maging bata man sa inyong harapan, ay hayaan po natin na tanggapin po natin ang ating mga salita, ang salita ng Diyos, nang isipin natin that this is the Word of God that we are talking about. And alam ko na, sabi nga, kapag nandun ang salita ng Diyos ay naroon siya, at where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Sabi nga, there is freedom and there is liberty. Amen. Ngayon pong araw pong ito ay, ang akin pong mensahe, pinamagatan ko pong, Lord, Thy will be done. Narinig niyo ba itong, sino familiar dito sa word na to? Ay, hindi masyadong familiar. Siguro, narinig niyo ito dun sa kinakanta natin dati na ano? Sino familiar? Ama namin. Yan, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang karian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lamang sa langit. Ano po? Alam niyo po, this is my prayer na ngayong araw pong ito, ngayong umaga na to, ay mabuksan yung isip natin. Kasi itong mensaheng pong ito ay nakapagpabago rin kung ano ba yung view ko at perspective ko pagdating sa pananampalataya. Paano ba tayo nagpe-pray? Paano ba tayo nagsasubmit sa will ng Lord sa atin? And sana yun yung prayer ko ng bawat isa ay mabuksan ang puso at kumilos ang Panginoon sa kanilang mga buhay pagdating sa kanilang buhay pananampalataya. Ano po? Meron po akong isang narinig na kwento one time. Ito po ay isang pastor. Sinabi ng isang pastor sa kanyang, nagpe-pray siya kasi yung isang kaibigan niya is may sakit. Sinabi niya na, Lord, pagalingin mo yung kaibigan ko. Lord, pagalingin mo yung kaibigan ko. Tapos kinekwento niya na parang may nagsalita daw sa kanya.
parang may nagsalita sa kanya na, papayag ka ba? Sabi, parang tinanong siya, papayag ka ba na babawasan natin yung buhay mo ng 3 taon, tapos idadagdag natin sa kaibigan mo. Tapos parang napaisip siya, habang nag-iisip siya, pumasok sa isip niya na, nag-pray siya. Sinabi niya na, Lord, kung ano yung kalooban mo, ay siyang maganap sa buhay ko. Yun yung sinabi niya. And may kinalaman po doon yung kwentong ituturo ko sa inyo. And kung makakalaman po natin, yung mensahe pong yun ay nandun sa kwento ng Matthew 6. Makikita po natin na sa kwento pong yun, tinuruan, nagtatanong yung mga disciples, paano po ba kami mag-pray? Paano kami mag-pray? Sinabi ng Panginoon, ganito kayo manalangin. Sinabi niya, yun, siguro pamilyar naman siguro kayo sa Rewit. Sabi doon, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang karihan mo dito sa lupa para lang sa langit. Ano po? And kung makikita po natin, yung ganong klase ng panalangin ay hindi natin pinapanalangin ng mindlessly or repeatedly na basta na lang lumalabas sa bibig natin. Kundi ang sinasabi po doon ng Panginoon na when we pray, God expects us na ganun yung klase ng panalangin na pinapanalangin natin. Kung makikita niyo sa simula, it starts with praise and worship. Ina-acknowledge na, sino ba yung kausap niya? Ama namin na nasa langit. Ano po? Pero hindi po yun ang ating pagpupukusan. Ang pagpupukusan po natin yung salitang, Thy will be done, or Your will be done, or yung kalooban mo ang siyang maganap at masunod. Sabihin mo nga sa katabi mo, ang will ng Lord ang maganap. Ang will ng Lord ang maganap. Ano po? And alam nyo, minsan nagbabasa ako ng mga mensahe or ng mga commentaries sa salita ng Diyos. Pero lagi ako nire-remind ng Panginoon na, kasi tinatanong ko, ano bang example nito? Paano ito mangyayari itong your will be done, Lord? And I'm always reminded that the best commentary about the scripture is in the scripture itself. Amen? Ang paliwanag ng mga scripture, ang pinakamagandang paliwanag at example na makukuha mo sa scripture ay nasa scripture mismo. And ito pong kwento na to, yung kwento sa Matthew 26:42. Yan, basahin po natin dun sa slides na yon. Sino yung familiar dun sa kwento na when Jesus was praying sa Balay Getsemani? Joke lang. Nagbe-pray siya sa Garden of Gethsemane. Sino po familiar doon? That day was, na yun yung araw na bago siya arestuhin at alam niya na yung araw na yun ay yun din yung araw na malapit na siyang ipako. And he was praying. Basahin po natin sa Matthew 26 verse 42. Basahin po natin sabay-sabay. He went, 1, 2, 3, go! And prayed. If this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done. Sinabi niya po doon na, Ama, kung maaaring, sabi nga dun sa ibang version, if wala ng kaparaanan, or sinabi sa ibang version ay, if there is no way, sabi niya ay, tanggalin mo ito kung ano yung dadanasin ko. Tanggalin mo kasi alam niya na he will be, alam niyo yung klaseng yung ina-imagine po kasi ng iba, na when Jesus died on the cross, madali sa kanya yon kasi Diyos naman siya. Kayang-kaya niya, alam niya na yun. Pero dapat po nating malaman na si Jesus po ay, nung siya Diyos at siya naging tao, siya po ay fully na tao. Katawang tao, nakakaramdam ng gutom. Nakita po natin yan. Nakakaramdam siya ng gutom, nakakaramdam siya ng kasakitan, nakakaramdam siya ng emosyon. And alam niyo po ba, aside from the beating, yung pangbubugbog sa kanya, yung pangmamahiya sa kanya, yung pag-shame sa kanya, ang dadanasin mo po niya doon ay he will experience the wrath of God sa lahat ng mga tao. Hindi lang more than the physical pain na sasapitin niya, yung wrath ni God sa sin na napunta sa katawan niya, dadanasin niya yung kasalanan mo, kasalanan ko, at kasalanan ng bawat isa ay pupunta sa katawan ni Kristo at parurusahan. And the wrath of God, ang galit ng Diyos, ay napupunta dun sa katawan ni Jesus. Ngayon, sinong gusto mag-volunteer? So, hindi na po tayo magaganon kasi alam naman natin na tinapos na yun ng Panginoon. Amen. Sabi, it is appointed that one man to die para sa ating lahat. Alam niyo po, napakahirap po nun para kay Jesus bilang isang Diyos na ibaba yung kanyang sarili. At sabi niya nga kung may iba pang paraan, Ama, pwede bang hindi ko sapitin kung ano yung sasapitin ko? Pero one thing about Jesus is, kahit alam niya na masakit, kahit alam niya na mas mahirap yung sasapitin niya, ano pa rin sinabi niya?
thy will be done. Yung kalooban mo pa rin ang mangyari. Kahit mahirap yung dadanasin ko, yung kalooban mo pa rin ang mangyari. Kahit masakit yung dadanasin ko, yung kalooban mo pa rin yung mangyari. Sino sa inyo yung nagdi-desire ng ganun sa buhay niya, na yung kalooban ng Diyos ang mangyari sa buhay niya? Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Ayun po, yung dadanasin niya is not the easiest, na hindi yung pinakamadaling paraan. Hindi yung dadanasin niya ay napakasimple lang para sa kanya. Kaya nga po, lagi nating sinasabi na, your salvation is free, but someone paid for it. Amen. Kagaya lang pag sa regalo. Kapag dumating sa iyo yung regalo, libre na. Pag dumating sa iyo yung regalo, wala nang bayad yun. Pero someone paid for it. Ibig sabihin, merong munang nagbayad nun bago yung dumating sa iyo ng libre. At yung pinantubos po sa iyo, sabihin mo sa sarili mo, yung pinantubos sa akin, ay yung pinakamahal na kayamanan dun sa langit. That is how precious you are. Kaya nga yung minsan may mga tao na they feel na they are not worthy. Some people may think na wala naman akong halaga, wala naman akong kwenta. But always remember that the most precious na tao, yung most precious person sa langit died for you. That's how important you are. Ganun kanya kamahal na, alam niyo, meron nga ako narinig na isang message noon, na when Jesus died on the cross, He was imagining your face. He's imagining the face of the humankind. Ganun yung pag-ibig niya sa'yo. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And, gaya dito, napakalinaw na sinabi na kung mayroon pang ibang paraan, kung meron, Lord, kung meron pa tayong ibang paraan, sinabi niya, yung patunay na si Jesus, yung naging kaparaanan, is a proof that Jesus is the only way. Amen po ba? Sinabi ng salita ng Diyos, He is the only way, the truth, and the life. Ibig sabihin, hindi na natin kailangan na magpakapako pa yung bawat isa sa atin para may pakita natin na maging worthy tayo sa harapan ng Panginoon. Hindi na natin kailangan na idagdag si Jesus plus si ganito, o si Jesus plus si ganitong propeta, si Jesus at si ganitong santo. Kasi Jesus is enough. Amen. Kung kailangan mo pala si Maria at si Pablo at si Paul para meron kang 4 na tagapagligtas, that is the proof that you didn't believe in the power of Jesus. Kasi sinasabi mo na hindi pala sapat si Jesus eh. But the reality is, the truth is, sinabi ng Panginoon, He is the only way, the truth, and the life. And then sinabi niya sa kanyang salita na walang ibang kaparaanan at walang ibang makakapunta sa Ama sa pamamagitan ni Jesus. Not by your own works, not by the works of the saints na sinasamba ng ilan, hindi sa pamamagitan ng mga ribulto na sinasamba ng ilan, kundi sa pamamagitan lamang ni Jesus na ikaw ay naligtas. Amen. 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 Kung makikita po natin dito, in His human flesh, sa sarili niyang kagustuhan, sa kagustuhan ng kanyang laman, Lord, ayoko. Pero in His spirit, because He has obedience to the Lord, in His spirit, ang sinabi niya, ayaw ko, pero kung ano yung gusto mo, yun ang mangyari sa buhay ko. Amen. Ganun po yung klase ng obedience ng Lord. And basahin po natin dun sa sumunod na verse. Yan. What does thy will be done mean? Ano bang ibig sabihin natin pag sinabing, let your will be done? Sabi dito, meron daw pong dalawang klase ng tao o dalawang klase ng Kristiyano na nasa garden. Sinong pamilyar dun sa dalawang kwento sa garden? Yung unang kwento sa garden ay yung una kong kinuwento. Jesus praying to God na yung kalooban mo yung mangyari. At yung pangalawa po ay si Adam sa garden kung saan sinabi sa kanya ng Panginoon, ito yung gawin nyo, ito ang huwag nyong gawin, pero sinuway niya. Kay Jesus, let your will be done, not mine. Kay Adam naman, my will be done, not yours. Amen. And lagi, alam nyo, narinig ko to sa isa naming kaibigan, Kuya Lance, what's up? Sinabi niya na lagi minsan nagkakaroon ako ng questions. There are times na meron akong meron akong uncertainty. Hindi ako sure sa mga bagay-bagay. And pag nagdidesisyon ako, sinabi niya noon, tinanong ko siya, Kuya Lance, anong ginagawa mo kapag ka? And minention niya noon na, kapag dumadating ako sa sitwasyon na hindi ko yung alam ang gagawin ko, tinatanong niya lang yung sarili niya, bilang anak ng Diyos, ano yung gagawin ko?
bilang anak ng Diyos, paano ako magre-respond? Bilang anak ng Diyos, ano yung gagawin ko? And that is the quality of Jesus, na whenever, kung ano yung ginagawa niya, lagi niya lang sinasabi na kung hindi yung kalooban ko, kundi yung kalooban ng Panginoon. Basahin po natin dun sa sumunod na slide. Yan, sinabi dito, as we know, Jesus was about to face the death on the cross for our sin. Alam niya but before pa ipanganak si Jesus, even before the creation of the world, alam niya na yung sasapitin niya. It was kahit sa Old Testament, it was prophesied kung ano yung dadanasin ni Jesus. And sinabi dito sa verse 36, says that he went to the Garden of Gethsemane to pray. And verse 37 says, he began to grieve and distress. Kasi sinabi nga doon ay umiiyak pa siya ng dugo. Grabe yung, sino ditong na-stress na gano'ng klase yung stress mo? Doon sobrang stress mo na talagang napaiyak ka na sa dugo. Diba? Pero sinabi dito, and sa verse 39 sinabi dito, and he went a little beyond them and fell on his face and prayed, saying, my Father, if it is possible, let this cup pass from me, yet not I will, but as you will. Amen. Sino ang gustong magkaroon ng ganong puso? Amen. Sino yung gusto magkaroon ng ganong desire sa puso niya na not my will, but your will be done in my life? Amen. And alam niyo po, pagdating sa araw-araw ng buhay natin, sabi nga, meron tayong tinatawag na daily Gethsemane. Araw-araw, meron tayong mga ginagawang desisyon at araw-araw, meron tayong mga ginagawang actions na mapapatanong ka na, Lord, ano yung will mo? Pero hayaan po natin na magkaroon tayo ng discernment sa kung ano yung kalooban ng Panginoon, and let us pray in our heart na hindi, Lord, yung kalooban ko, kundi yung kalooban mo ang nangyari sa buhay ko. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Kasi alam niyo po, basahin natin nga din sa sunod na slide kung tama. Basahin po natin din sa sunod na slide. Yun. Sabi po din, araw-araw, when we pray, araw-araw meron tayong tinatawag nga na daily Gethsemane. Parang araw-araw, we are subject to temptation, we are subject to, sa lahat ng mga bagay dito sa mundo, sa distress. Pero alam niyo po, ang sinasabi din ng Panginoon, di ba laging sinasabi sa mundo na, gawin mo lang kung anong gusto mo. Gawin mo kung saan ka masaya. Di ba? Pero alam niyo po, ibang sinasabi ng salita ng Diyos. Ang sinasabi ng salita ng Diyos ay, you have to carry your cross every day. You have to carry your cross and deny yourself, and hayaan mo ang Panginoon, ang kalooban ng Lord ang mangyari sa buhay niyo. Ano po? Laging sinasabi ng mundo. Alam niyo, dito ko lang talaga na-realize na laging ibang sinasabi ng mundo sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kagaya ng sinasabi ko nung Biyernes na sabi doon, follow your heart. Pero ang sinasabi ng Panginoon, do not trust your heart because your heart is deceitful. Ano ba ang sinasabi na, love yourself. O kaya ay, trust yourself. Diba? Pero ang sinasabi ng Panginoon, trust in Him. And mayroon pa mga nagtuturo na mayroon pa mga tinuturo na accept mo lang sarili mo kung sino ka. Pero alam niyo po, ang tunay po na mensahe ng gospel, ang tunay po mensahe ng biyaya is not to accept ourselves, but to accept our new self in Christ. Amen. Hindi to accept our old self, but to deny it and accept the new one. Amen. Ay, ganito talaga ako Ay, matigas talaga ang ulo ko. If you cannot love me at my worst, you cannot love me at... Ganun ba? Di ba laging may mga narinig ba yung mensahe na, if you cannot love me at my, ganito, pangit na picture. You cannot love me at my glow up na picture. Di ba meron mga nagsasabi ng ganun? Pero ang katotohanan po, ay you have to deny yourself na kung dati ganito ka, you have to pray and accept and admit na, Lord, hindi na to ako. I am the new creation of God. Amen po ba? And pangalawa po ay pagdating po sa pag-accept sa will ng Lord, pangalawa pong unawain natin is, it is the Lord's will that will always prevail. Sabihin mo sa katabi mo, the Lord's will prevail. Alam mo yung kalooban lagi ng Panginoon ang siyang nasusunod. Basahin po natin dun sa yan. Sabi dito, so when He came back, He again found them sleeping. Imagine nyo, nagpe-pray si Jesus, distress na siya. Tapos ay nagpe-pray siya, Lord, kung pwedeng Father God, kung pwedeng yun. Tapos bumalik siya doon, nakita niya yung mga disciple niya, anong ginagawa? Natutulog. Tapos, sabi niya, they found them sleeping. So He left them and went away once more and prayed
for the third time. Anong pinag-pray niya? Nagbago na ba yung isip niya ng third time? Nagbago na ba na, Lord, please lang. Please lang. Pero ano sinabi niya? He prayed for the third time saying the same thing. Nag-pray siya ng pangalawa, nag-pray siya ng pangatlo, at isa lang sinabi niya, not my will, but your will be done. Amen. Hallelujah. And kagaya ng sinabi ko na, ang will ng Lord ang siyang lagi nagpe-prevail. Basahin po natin dun sa Psalms, sa atin pong sunod na verse. Yan, sinabi po doon sa Psalms 103 verse 19. Yan, says the Lord has established His throne in the heavens, in His sovereignty rules over all. Ibig sabihin, ang Panginoon po natin ay hindi siya yung Diyos na spectator lang. Hindi siya yung God na, alam mo yun, bahala kayo dyan. Magkagulo kayo dyan. Hindi siya yung ganong klase ng God. He is a God na may rule over the world. And if you accept God, if you accept Jesus as your Lord and Savior, He has plans for you. Amen. Naniniwala ba kayo na may plano ang Diyos sa inyo? Amen. Do you believe that God has plans for you? Amen. And alam niyo po, ayun po ang kagandahan sa pagiging Kristiyano. Alam niyo, ang sarap mag-surrender sa Lord because you know that what He has store for you is good thing because He is a good God. Amen. Lahat po ng mga plano niya, sabi nga, He has sovereignty all over the earth. Tsaka sa heaven, kung mapapansin niyo din kung paano niya tayo tinuruan, kung paano daw manalangin, sabi niya, yung kalooban mo ay mangyari dito sa lupa, gaya ng sa langit. Because sabi nga, the will of the Lord will prevail. The will of the Lord will always prevail. Amen. And alam niyo po, maraming mga nagsasabi na, may mga katuruan po, mga nagsasabi na, alam mo yon, they are not considering the will of the Lord. Basta dali lang sila ng dali kung anong gusto nila. Tapos, pagpe-pray na lang nila na, Lord, bless us. Lord, magtatayo kami ang gagawin nila, magtatayo muna ng kailangan nilang gawin, tapos saka, Lord, bless this. Di ba, meron, in even the smallest decision that we made, sometimes may mga ganun tayong parte ng buhay natin na, pag magdidesisyon ka, you are not acknowledging God sa pagdidesisyon mo, tapos kapag nandun ka na sa tsaka ka magsasabi na, Lord, i-bless mo to. Or Lord, pagpalain mo kami. Alam niyo po, maraming magkiklaim ng ganun, pero the reality is, hindi po ganun. Dapat nating matutunan na in all our lives, in all the decisions that we made, sa mga desisyon na ginagawa natin, dapat kinukonsider natin, ito bang kalooban mo, Panginoon, ito bang bagay na ito ay para sa akin? Amen. Ito bang bagay na ito ay, ito yung kiloloob mo. Alam niyo po, pagdating sa akin, pag mayroon akong mga pinapagawa sa akin, siguro sa mga may nagre-request ng mga nagpapagawa sa akin, lagi kong tinatanong muna na, ano bang gusto mo mangyari? Kunwari, sasabihin na, oy, gumawa ka naman ng ganitong design. Tapos sabihin mo, anong gusto nyo? Anong kulay ng gusto mo? Anong style ng gusto mo? Magsabi ka ng ng output mo or pwedeng, gagayahan natin. Kasi alam niyo po, ganun din pagdating sa sa tingin nyo, kung meron dalawang tao na inutusan gumawa ng dalawang bagay, yung dalawang tao, tinutusan sila ng parehong bagay, sino yung sa tingin nyo yung mas makakaalam nung kung ano ang tamang gawin? Yung taong nagtatanong o yung taong gumawa lang tapos sinabi na lang niya na, i-bless naman to nun. Diba? You will know the will of God is first, you have to ask Him. You have to ask Him. Hindi pwedeng maghuhulaan kayo ni Lord. Bahala na. You have to ask the will of the Lord. Alam niyo po, alamin natin kung ano yung kalooban ng Lord. And alam niyo po, the Lord won't ask us to do something na hindi natin kayang gawin. Amen. Hindi tayo uutusan ng Panginoon na gawin yung bagay na hindi natin kayang gawin. At He won't hindi na niya tayo padadala sa isang lugar na pababayaan niya tayo. And kaya nga po yun, kapag meron tayong mga plano sa mga business natin, sa school na papasukan natin, sa trabaho gagawin natin, sa araw-araw na ginagawa natin, we have to ask God, Lord, ano yung will mo sa araw na ito? Anong will mo, Panginoon, sa buhay ko? And pray for it. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Alam niyo po, merong mga tao na lang, marami ako naririnig na ganun Minsan ngayon, mga motivational speaker, na gawin mo lang, claim and magka may vision ka, i-claim mo lang.
Yung mga kanya-kanya, ako, akin ganito ako. Ako, ganito ang aking gagawin. Tapos sa kanya, i-claim ko lang. Pag nag-like ka ng 100 na likes, makiklaim mo na yung ano. May mga tao po, sa totoo lang po, meron mga taong gano'n na gawa sila ng gawa. Tapos kapag ka nagawa na nila, sa kanila aanin ng Lord na, Lord, i-bless mo naman yung ginawa ko. And sometimes they worry na, alam, pinag-pray ko naman to eh. It is the same with other things. Pagdating ko na rin sa trabaho natin, sa business natin, even sa relationship, sa mga kabataan. Yan. Pagdating sa mga kabataan, papasok sa relasyon. Sa unbeliever. Yan, papasok sa isang relasyon. Tapos, makikipag relasyon. Tapos, masasaktan. Tapos, Lord, bakit mo ako ginanito? Bakit mo hinayaan? Lolokohin niya ako. Di ba? Sometimes kapag hindi ka naka-align sa will ng Lord, kapag hindi ka naka-align sa kung ano talaga yung plano ng Lord sa'yo, most likely, you will fail. Most likely, you will fail. Kapag hindi, sabi nga lagi namin sinasabi, kapag hindi yan ang kalooban ng Lord, hindi yan magaganap. Amen. And, alam niyo po, ito yung pagdating sa pagpipray. Praying is not mending God or persuading God na gawin kung ano yung gusto mo na gawin niya. Ang pagpipray po natin, alam niyo po, sa murang edad natutunan ko, nung tinuturuan kami mag-pray, naalala ko noon, kapag sinasabing pagpipray, ang pumapasok agad sa isip ko, parang pipilitin mo si Lord. Parang pipilitin mo si God na gawin kung ano yung gusto mo. Na Lord, gusto ko ng ganito. Kapag mas matindi ka mag-persuade sa Kanya, pag mas magaling kang mamilit, di mas pakikinggan ka ni Lord. Kaya nga paulit-ulit yung pag-pray mo eh. Kuwari, nag-pray ka ngayon, mag-pray ka ulit bukas. Kung ano yung gusto mo. Pag gusto mo, parang i-persuade mo na i-persuade si God hanggang maisip niya na, ay sige na nga. Sige na nga, parang mas maganda yung plano mo. Yan na, sige na, yan ang gagawin natin. O kaya habang nasa taas ka, bang nakaganon lang si Lord, ay konting iyak pa. Parang konting iyak pa, susundin ko na kung anong gusto mo. But the reality is, ganito po, tingnan natin yung sa sumunod na verse. This is God's will. This is your will. Hindi po ang mag-a-adjust sa kalooban niya, ay siya. Hindi yung release ang babalik ko at hindi yung release ang mag-a-adjust dun sa train. Kundi ikaw dapat yung nag-a-adjust sa kung ano yung kalooban ng Panginoon. Kaya kapag nagpe-pray tayo, hindi tayo nagpe-pray na parang pinipilit natin si Lord na gawin yung hindi niya gustong gawin, pero dahil mapilit kang bata ka, sasabihin ni Lord, sige na nga. That is not how we pray. We pray kung ano yung kalooban ng Panginoon. Alam niyo po, meron ako narinig na story. Sinabi niya na siya isang Christian. Nagpe-pray siya, Lord, gusto kong maging, ang prayer niya ganito, Lord, gusto kong maging basketball, yung pro sa basketball talaga. Yung talagang malupit. Lord, gusto kong maging yun ang kabuhayan niya talaga, yung pagbabasketball. And dumating yung araw na talagang naging basketball player siyang malupit. Tapos talagang idol talaga siya ng mga tao. And dumating yung Sunday service, nag-testimony siya na ang nagbigay talaga sa akin ng kalakasan na yung Panginoon, pinupuri ko siya sa aking mga buhay, na talagang dahil sa kanyang faithfulness ay naging malupit ang Lord sa buhay ko, ganon. Maganda naman, diga? Maganda naman yung ganon. Pero alam niyo po, naalala ko na what if kung ang pinag-pray niya ay, Lord, anong Lord ang gusto mong gawin sa buhay ko? Lord, what is your plan in my life? What is your will in my life? And kung ano yung kalooban mo, Panginoon, sa buhay ko, ay siyang mangyari at maganap. And dun sa story po na yon, sabi nga sa ibang multiverse, sinunod niya kung ano yung kalooban ng Panginoon, hindi yung sarili niyang kalooban. And sabi po dun sa kwento na yun, ay siya ay naging youth pastor. Naging pastor siya ng mga kabataan kung saan siya ay ginamit upang mabago yung buhay ng mga kabataan at mabago yung trajectory ng buhay ng mga taong yun at upang sila ay maligtas. And I'm not saying na, i-give up mo na lahat ng i-give up mo na lahat ng pangarap mo, or i-give up mo na huwag ka nang magtrabaho, okay, huwag ka nang maganto. Kundi ang tinuturo ko po sa inyo ay, one thing is not better than the other. Pero ang katotohanan po dun sa dalawang yun, ay, ang maganda
At kung ang nagagawa mo ay yung kalooban ng Panginoon. Amen. Alam niyo po, ganun din pagdating sa ministry, merong mga nag-aano na gusto nilang magkaroon ng malaking ministry, yung talagang meron talagang mga 10,000 kongregasyon. And there's nothing wrong with that na mag-aspire ng ganun. Pero if itinalaga ka talaga ng Lord na mag-leader ng 12 leaders, then yung 10,000 na bagay na yon at yung 12 na tao na hinahandle mo is not better than the other dahil lang sa bilang nila. It is not about the quantity, it's not about the quality, it is about the will of God na nangyayari sa buhay mo. Nagigets niyo po yung punto ko na hindi yan yung kung ano yung ginagawa mo, hindi yan yung kung ano yung tinatrabaho mo, hindi yan yung kung ano yung resulta ng mga bagay-bagay, but it is about kung ano yung kalooban ng Lord sa buhay mo. Amen. Amen po ba? Pwede po ba palakpakan natin ang ating Diyos? Amen. Kasi ang pagpapray po ay hindi ito pagme-mend or pagbe-bend or pagpilit sa ating Panginoon na gawin yung hindi niya gustong gawin para magawa kung ano yung gusto natin gawin. Kasi kung makikita mo kung ganun klase pala ng dynamic na ikaw pa lang sinusunod ng Lord, sino ba talaga sa inyong dalawang Lord? Sino ba talaga sa inyong boss? Sino ba talaga sa inyong servant at sino ba talaga sa inyong God? Diba? When we pray, we ask for God's will and trust that kung ano yung kalooban ng Lord sa buhay mo is better than kung ano yung plans po sa buhay mo. Alam niyo po, napaka-comforting na malaman na the plans of the Lord for us is good. Sinabi sa Jeremiah 29:11, I know that marami sa ating familiar, Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, to give you hope in a future. Amen. Do you believe that? Do you believe that? Alam niyo po, ganitong klase ng prayer ay not only will save you a lot of time, but will save you and will give you so much peace. Amen. Alam niyo yun, kapag meron kang, if you are praying for the will of God to happen in your life, you are not running over things, hindi mo hinahabol ang mga bagay-bagay, hindi mo hinahabol ang trabaho. Yung iba nga, sa sobrang kagustuhan nila mangyari yung kagustuhan nila, talaga napapatangs na lang. Talaga, Lord, siya na ba? Lord, siya na ba? Lord, siya na ba? Napapaano na lang eh. Kasi parang nai-stress sila, na-anxious sila, natatakot sila, na kasi kapag gano'n, iniisip nila na paano kung hindi mangyari yung gusto ko, kasi hindi yun yung gusto ng Lord. Paano kung yung pinag-pray ko, hindi pala yun yung gusto ng Lord? At nangyayari lang yung bagay na yun if you are not aligning yourself to the will of the Lord. If you know that you are in the will of God, you have peace in your heart, na alam mo yung ginagawa mo, itong kalooban ng Panginoon, I have no fear, I am not afraid, I am not anxious, I have peace because what I'm doing is the will of God for me. Amen. Amen. And, but sabi po dito, na minsan ganun din. Minsan naalala ko ganun din ako dati mag-pray. And nakikita ko sa mga iba na sabi nga din sa meme sa Facebook Lord, kung siya na. Sabi, Lord, kung hindi pa siya. Lord, hindi ba talaga? Minsan nagbabargain pa sa Lord. Minsan nga Lord, kung hindi mo alam kung sino ang para sa akin, may suggestion ako. Diba? Lord, kung hindi mo alam ang tamang trabaho para sa akin, Lord, naka-apply na ako. Lord, kung hindi mo alam kung anong business para sa akin, Lord, nag-start na kami. Pero alam niyo po, pagdating po sa mga bagay-bagay na yan, alam niyo po, it will boil down sa isang bagay. If you will follow God's will or not, it will boil down to one thing. It will boil down to your trust to God. Amen. Kaya yung ibang mga tao, yung ibang tao minsan nagwo-worry sa mga bagay-bagay and parang they are running after things, they are running after money, they are running after careers, they are running after academic validation. Pero hindi yun yung alam niyo po, one thing na example nito sa buhay ko. I remember when I was in high school, pito po kami magkakapatid para makilala niyo ako.
Pito po kami magkakapatid, tapos broken family kami. And at kaya nakakatawa yun na broken family kami. Hindi po, na pito kami magkakapatid, broken family kami. Yung tatay ko ay after niyang magkaroon ng 7 anak at asawa, tsaka niya realize na it's not you, it's me. And the others. And 99 others. Hindi po, na ganun, ang lagi ko nga pong kinikwento sa mga youth namin na kung gaano yung hirap ng buhay namin. Ayaw po nilang maniwala dati na kapag gumagawa kami ng project, di ba uso po yung bibili ka ng chart, tapos pagkabili mo ng chart, ipe-paste mo sa notebook. Kawari, magbili kayo ng chart, tapos ikapit nyo yung 10 bayani, tapos ikakapit nyo sa notebook nyo. Di ba ganun ang uso? Wala bang print noon. Tapos naalala ko na nung bata kami, sobrang hirap namin talaga. Kahit glue, 3 pesos lang ng glue, hindi kami makabili. Kasi kahit nga pagkain, hindi kami nun makabili. And ang pinangkakapit namin yung kanin, namin yung kanin na nalaglag na dun sa lutuan kasi yun yung malambot eh. Tapos yun yung ipupunas mo dun sa chart mo. Tapos minsan nga hindi pa chart ang binibili namin kung yung mismong libro, yung libro namin hindi namin sinauli dati sa DepEd. Yun yung ginagamit namin. Tapos yun yung kinakamit namin. Ganun po, sa madaling sabi, ginagawa ko lang pong light, pero mahirap po talaga yung buhay namin. As in, kapag kakawari may mga Christmas party, di ba yung mga bata, pag sa murang edad, parang pag Christmas party ay sila yung mga excited talaga. Bagong damit, masarap na pagkain. Pero pagka kami dati nun, parang may tanong kami na, may susuotin kaya kami? Kasi di ba noon, pagka Christmas party, sobrang bago talaga ng mga ano. Sa madaling sabi po ay, growing up, lagi ako nag-aano na, Lord, gusto ko na magandang buhay. Lord, gusto ko makapag-aral sa magandang eskwelahan. Gusto ko, Lord, makatapos ng pag-aaral sa magandang university. Lord, gusto kong magkaroon ng magandang trabaho. Talagang maging i-accept ang buhay sa corporate life. Yun yung gusto ko kasi yun yung iniisip ko yun. Nasa office ka, tapos ay, kuha mo nga akong kape. Yung mga ganon. Ganon yung klase ng buhay na gusto ko. And naalala ko nung when I was senior high school, this was the time na malapit na kaming mag-apply sa mga iba-ibang school and malapit na kaming mag-enroll sa college na gusto namin. And I know in myself na ayoko na mag-stay dito sa Candelaria kasi parang, syempre, ang mga gandang eskwelahan, mga gandang mga universidad ng Pilipinas ay makikita mo sa malalayong lugar. Kumbaga hindi ka talaga titira dito. And marami po ako ng mga pinrepare na application sa iba sa Batangas. And naalala ko nung the day ng application namin, kumpleto na yung mga papel ko, mga nakapagpaprint na ako, nakapagpapicture na ako ng mga 2x2. And nung araw pong yun din yung same na may gawain sa simbahan. May gawain nun sa bukid, dumating na yung mga Koreano para bumisita. And inintay ako ng mga klase ko na, tara na, magpapasa na tayo ng application natin sa Batangas. And sa madaling sabi po, hindi po ako tumuloy. In my mind, parang meron akong regret na, nakapasa na sila. Magkakasama sila sa dorm. Ang saya ng nila doon. And nag-apply din po ako sa Laguna, which is may scholarship po doon. And dahil sa grades ko, medyo okay po yung grades ko. Nabigyan po ako ng scholarship doon. Pero I know in myself na gusto ko doon. Pero hindi pinangyari ng Panginoon, hindi ako pinayagan. Sa madaling sabi. Sa una, yung unang sa Laguna po ay hindi ako pinangyari ng Panginoon na mapunta doon kahit goods na nakapasa na ako sa application ko doon. And dito naman po talagang ninisip ko worth it ba na nagpaiwan ako dito para sa gawain dito sa Pero alam niyo po, there are times na naiisip ko na sana nakapag-aral ako sa magandang university, sana nakapag-ano ako sa ganito. Pero the Lord is good in my life to remind me that the life that I have, dahil pinili ko siya, is better than the life na ini-imagine ko. May mga times na, amen. May mga times na parang iniisip ko na, what if, alam mo may mga ganun kayo, may mga what if hindi ako umattend sa gawain na to at inuuna ko talagang magpakalayo-layo at sumampa sa Maynila. Hindi, wag tumira sa ibang lugar at unahin yung mga ganung bagay. Pero lagi ako nire-remind na pwede mong makamit lahat ng mga academic achievement sa mundo, lahat ng mga parangal sa academe, pero the impact na magagawa mo sa buhay ng mga kabataan and their spirituality is more than sa kung ano makakamit mo na wala ako. Amen. And ganun yung heart na binigay sa akin ng Panginoon na, alam mo yon, na
pwede mong makamit lahat. Sabi nga sa Bible na makamit mo man lahat ng bagay dito sa mundo. Kung mawala mo man yung iyong spirito, ay wala rin. Amen. And alam niyo po, pagdating sa ganitong mga bagay, there are times na minsan naiisip natin na imbis na kami nagpapahinga ngayong linggo, sisimba pa. Sisimba na nga ako, palit lang ako ng 30 minutes. Di ba minsan naiisip natin na yung bang pagtulong ko sa mga feeding programs, yun bang pagpapractice ko tuwing Sabado, yun bang pagsimba ko tuwing linggo ay talagang may ano sa akin. Pero alam niyo po, ito yung naging reminder sa akin ng Lord na yung pag-pray mo ng 1 oras at pagtatrabaho mo ng 4 na oras ay higit sa pagtatrabaho mo ng 5 oras. Amen. You can do more when God is with you. Amen. You can do in your business more when God is with you. You can be a better parents, you can be a better na magulang if God is with you. Amen. Amen. Alam niyo po, isisimula lang yan sa pag-acknowledge na you are weak and you need God. You are weak and you need God. That's why do you depend on Him. Amen. Amen. And basahin po natin dun sa sumunod na slide natin. Ito po yung mga areas kung saan po tayo ay dapat nating ipagpanalangin. Alam niyo po, ayokong maging sa lahat ng bagay ay tanong tayo ng tanong na ito pa'y kalooban lang, ito pa'y na maging masyadong picky naman. Lord, bagay ba tong jacket na to sa Sunday? Lord, bagay ba na adobo ang kainin namin sa Thursday ng January 36, 2023? Di ba? Hindi naman maging ganong klase ng hindi naman maging ganong klaseng kapiki na, Lord, bagay kaya tong crop top sa Sunday? Na lahat sa maliliit na bagay talagang tanongin talaga natin ang tanongin ng Lord na, Lord, magkukulot ba ako ngayon? Di ba? Kundi, ito po yung mga areas na ano ba yung mga dapat nating ipag-pray? Ano ba yung mga bagay sa buhay natin na dapat tanongin natin, Lord, kalooban mo ba to? Kalooban mo ba to? Basahin po natin sa una. Yan, areas to pray for God's will to be done. Una, God's will in the big decision. Alam mo ba, ito yung maraming, we should ask God in His will sa mga big decision na gagawin natin. Yung school na papasukan natin, yung mga university na papasukan natin, yung mga babae na liligawan, yung mga lalaking sasagutin, yung pakakasalan natin, sa business, yan, sa trabaho, and all of that. We should ask God and trust the Lord na kung ano ba yung kalooban niya para dun sa mga bagay na yun. Alam niyo, sa malalaking bagay po ay, pag sinabi kasing malaking bagay, yun yung something that you are affected or parang malaki sa buhay mo yun na kapag nawala yun or naapektuhan yun ay apektado yung buhay mo. Those are the big things. And in those big things, we should trust the Lord. And ask Him, Lord, ito bang bagay na to ay kalooban mo sa akin? Lord, ito bang bagay na to ay nagbibigay sa akin? Ito bang bagay na to ay magbibigay ng kapurihan sa iyo? Amen. And alam niyo po, na isang teaching na talagang natutunan ko pagdating sa ganitong mga bagay, ang isang way para malaman mo and talagang may consider mo na if it is God's will, is una, alam niyo po, ask your pastor. Alam niyo po yung pagsasubmit natin sa mga pastor natin. For example, meron kang business, nag-iisip ka na, parang gusto kong mag-business ng ganito, nang gusto kong magtayo ng milk teahan sa Minsan, alam niyo po, go to your pastor and ask your pastor and pray. Kapag meron kayong mga nililigawan, yan. Sabihin niyo, pakilala niyo sa pastor niyo. Pag may nanliligaw sa inyo, pakilala niyo sa pastor niyo. Kapag may bago kang trabaho, sabihin niyo sa pastor mo and pray for it. Alam niyo, kasi isipin mo, ikaw nga, hindi mo nga ma-present sa pastor mo, how much more to God? Amen. Yun po ay, hindi ko po sinasabi na, ganun dapat. Kundi that is just my opinion, na if you want na talagang magawa kung ano yung kalooban ng Lord, consult your pastor and pray for it. Pag-pray yung dalawa ng pastor, alam niyo na. Yun. And pangalawa po, na areas that we have to pray is, yan, God's will for the day. Yan, God's will for the day. Sabi po doon na, alam niyo po, pagdating si Jesus, alam niyo, meron ako narinig nung last time na mensahe about the urgent things. Alam mo yung pag sinabing urgent, yung mga mahalaga o mga kailangan na. Alam niyo, dito sa mundo, ang daming kailangan gawin. Tama.
Di ba? Ang daming kailangan gawin. Magti-TikTok ka, mag-Facebook, magpo-post ka ng ano mo. Di ba? Hindi. Ang daming mga kailangan gawin. Kailangan magluto ng ganito, laban tong ganito, magtrabaho ng ganito, aralin tong ganito. There's so much thing to do. Ang dami natin kailangan gawin, and sabi nga dun, paano mo malalaman kung alin ba yung mahalaga, alin ba yung hindi? Pero alam niyo po, ang isang example dito ay si Jesus. The first thing in the morning, habang tulog pa ang lahat, the first thing that he do is pray. He pray. And through that prayer, dun siya nabibigyan ng leading ng Lord kung ano yung gagawin niya. And whatever na ginawa niya sa buong araw, he thanks God for it. And it's not about the amount of the things that he do. Hindi tungkol sa dami ng bagay na nagawa niya, kundi dahil siya ay meron siyang contentment, meron siyang fulfillment sa puso niya kada araw kasi nagagawa niya sa araw na yon kung ano yung kalooban ng Lord para sa kanya. I mean, even in the smallest decision of our life, sa mga small na decision na ginagawa natin, ask natin ng Lord, God, is it your will? Is it your will? Amen. And last one. I'm about to end with this one. Sinabi dito, areas to pray for God's will to be done. Lastly is, God's will for other people. Alam niyo po, ang sarap na ipag-pray yung sarili mo, di ba, na Lord, kayong kumilos sa buhay ko, hayaan mo, Panginoon, yung kalooban mo mangyayari sa buhay ko. Pero, it is also good na ipag-pray natin yung kalooban ng Lord sa buhay ng kapwa natin. Paano po? Ipag-pray natin yung kalooban ng Panginoon sa mga kapatiran natin. Kung anong kalooban ng Panginoon sa buhay ng ating pastor, sa buhay ng asawa ng ating pastor, sa buhay ng kanilang pamilya, sa buhay ng mga anak natin, sa buhay ng magulang natin, sa buhay ng mga kapatid natin, ano po, sa buhay ng maraming tao. Alam niyo po, sobrang sarap na, alam niyo po, masarap makatanggap ng pagbinigyan ka. Masarap tumanggap na kapag kakawari, ginawan ka ng kanta, ginawan ka ng poem, or ginawan ka ng maganda ng kapwa mo. Pero, I think na yung pinaka-genuine na pag-show ng love is kapag pinagpe-pray ka ng tao na yon. Amen. If you care for your husband, if you care for your wife, pray for them. If you care for your children, pray for them. If you care for sa barangay nyo, pray for them. Amen. And alam nyo, laging sinuturo ng Panginoon, sinabi niya, do not worry about anything. Instead, pray for everything. Instead na yung oras mo na ginugugol na, ano kaya ganito, paano na kaya sa ganito? Instead na nagwo-worry ka sa lahat ng mga bagay, pray for everything. And in prayer, alam niyo po, ang kagandahan kasi minsan naalala ko nung dati, nung una ko tong narinig tong mensahe na to, na let your will be done, na paano ko malalaman na will yun ng Lord? Di ba minsan may mga tanong tayong gano'n na, Lord, paano ko malalaman kung will ba to ng Lord o hindi? Or emotion ko lang ba to? Or boses ba to ng iba? The first thing that you need to do, you need to understand, is the voice of God. First, is the voice of God. And paano malalaman kung naririnig mo ang salita ng Diyos? You will know that you can hear the voice of God. Sinabi niya sa salita niya ay, my sheep hears my voice and they follow me. Sino dito yung tinanggap si Jesus bilang kanyang Diyos at tagapagligtas? Amen. You receive Jesus, ikaw ay tupa niya. At kapag tupa ka niya, you can hear His voice. Pangalawa po, you can know the will of the Lord sa pamagitan po ng kanyang mga salita. Alam nyo, pwede kayong, ini-imagine ko kasi nung dati pag sinabing pakikinig sa salita ng Diyos ay yung parang kuwari, nakahiga ka, tapos, Kenneth, maglaba ka na. Akala ko dati ganun yung klase ng pangusap ng Lord. Pero if you want to know the will of the Lord, if you want to know the nature of the Lord, alamin mo po yun sa salita ng Diyos. Amen. Alamin mo sa salita ng Diyos. Kasi hindi mo malalaman yung kalooban niya. You will not know His will. Hindi mo malalaman kung ano yung kalooban ng Diyos sa iyo kung hindi mo alam yung salita niya. Kasi minsan may mga bagay tayo na hindi directly nakasulat sa salita ng Diyos. Pero because you know His will,
you know His nature, alam mo yung katangian ng Lord, alam mo yung karakteristik niya, alam mo kung paano magre-respond sa mga bagay-bagay. There are times, for example, na meron kang kapitbahay, ginawan ka ng masama, tapos parang maano ka na, Lord, nagagalit ako, galit na galit ako kasi ninakawan kami ng plancha. Maano ka na, galit ako, ganun, sinichismis pa ako, ganun. Tapos wala naman nakalagay sa Bible na, anuhin mo, na patawarin mo yung kapitbahay mo na nagnakaw sa'yo ng ganito, na is very specific. Pero the Lord told us to forgive and to love our neighbors. Amen? Alam niyo, dun mo malalaman kung ano yung katangian ng Lord sa pamamagitan ng salita niya. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya nga, ang maganda pati sa Panginoon, what we have with Jesus is a relationship. What we have with Jesus is a relationship, hindi siya religion. Hindi siya yung paulit-ulit na paulit-ulit yung prayer mo, paulit-ulit yung sinasabi mo, kundi nag-go-grow. Di ba pag ang relationship habang tumatagal, mas nag-go-grow? And kapag ang relationship, kapag mas nagtatagal kayo at mas nag-uusap kayo, you get to know each other well. Amen? Di ba pagka kunwari matagal na kayong magkarelasyon, kahit minsan isang tinginan nyo walang, na ano, alam mo na. Kaya alam mo na, kasi ganun yung klase ng relationship na and that is the same with God. That is the same with the relationship na meron tayo sa Panginoon. The more we get to know Him, the more na nakakausap natin siya, mas nagiging madali sa atin na malaman kung ano yung kalooban niya. The more na we are closer to Him, na mas malapit tayo, hindi na natin kailangang sumigaw na, Lord, ano yung kalooban mo? Kasi we are close to God na kailangan na lang na, anak, ganito ang gawin mo. Bumubulong siya kasi siya ay malapit. Those people na hindi naririnig yung kalooban ng Lord, the instruction of the Lord to them is either they are far from God or sarado yung kanilang isip o hindi talaga sila tupa ng Panginoon. But mapalad ang bawat isa na naririto na if you receive Jesus, do you receive Jesus as your Lord and Savior? The Lord has given you the opportunity and the privilege na makausap siya and to have a relationship with God day and day and day, every day of their life. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Pwede po bang lahat ay magsitayo? Hallelujah, Jesus. Jesus, through it all, my eyes are on you. Through it all, it is well. Through it all, my eyes are on you, and it is well. Through it all, my eyes are on you. Through it all, it is well. Through it all, my eyes are on you, and it is well. Through it all, my eyes are on you. Through it all, it is well. Through it all, my eyes are on you, and it is well. It is well. So let go, my soul, and trust in you. The waves and wind still know His name. So let go, my soul, and trust in you. The waves and wind still know His name.
still know His name. So let go, my soul, and trust in You. The waves and wind still know His name. So let go, my soul, and trust in You. The waves and wind still know His name. So let go, my soul, and trust in You. The waves and still know His name. So let go, my soul, and trust in You. The waves and wind still know His name. So let go, my soul, and trust in You. The waves and wind still know His name. So let go, my soul, and trust in You. The waves and wind still know His name. So let go, my soul, and trust in You. The wave and sin still know His name. The waves and wind still know His name. The wave and wind still know His name. Hallelujah, Jesus. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa araw na ito na pinagkalaw mo o Diyos. Salamat Panginoon sa iyong mga salita. Salamat Panginoon sa iyong pagkilos Panginoon sa aming mga buhay o Diyos. Turuan mo Panginoon ang aming mga puso Panginoon. Teach us your will o God. Turuan mo Panginoon kami kung ano yung kalooban mo Panginoon sa aming mga buhay o God. Reveal to us Lord your will is in our life. Yung kalooban mo Panginoon. At hayaan mo o Diyos na yung kalooban mo ang siyang maganap sa aming mga buhay. Na kung ano yung gusto mo Panginoon sa aming mga buhay ay siyang mangyari at maganap. We surrender it all to You, O Jesus. We surrender it all to You, O Jesus. All our burdens, all our anxieties, all our fear, we surrender it all to You, O Jesus. And in all of these things, it is all well in You. It is all well in You. It is always, always, always in Your hands, O Jesus. Thank You, Lord, for always taking care of us, Panginoon, sa lahat ng oras. That even when we made bad decisions, even when we made horrible decisions, oh God, that You are always there to rescue us. That even when we hurt ourselves, Panginoon, even when we abandon ourselves, Panginoon, and even we do bad things, Panginoon, at even when we feel like we are failing You, oh Jesus, You are always there to rescue us. Para kunin kami, Panginoon, sa dumihan at itayo kami and tell us that You are still worth dying for. That You are worth dying for. Salamat, Panginoon, sa iyong love, Panginoon, that cannot separate us, Panginoon. Na hindi kayang i-separate, Panginoon, yung pag-ibig mo, Panginoon, sa amin, Panginoon, oh Jesus. Lord, tinataas namin, Panginoon, ang aming mga kamay sa iyo, Diyos. That we are surrendering all of these things, Panginoon, sa iyo. Na yung kalooban mo ang siyang mangyari at yung kalooban mo ang siyang maganap, Panginoon. Kung ano yung gusto mong pagawa sa amin, Panginoon, ay siyang mangyari at maganap, Panginoon, sa aming mga buhay, O Diyos.
Panginoon, wala kaming ibang pupurihin, Panginoon. Wala kaming ibang dadakilain, O God. There's no one that we want to honor and glorify but you, O Jesus. All of you, O Jesus. We want to be used by you, O Jesus. We want to be used by you, O Jesus. We honor you in all of our lives. And we will praise you, for you are good. For you are good. And you are good in our lives, O Jesus. Salamat, Panginoon. Wala kami, Panginoon, papapurihan. Wala kami iba, Panginoon, dadakilain, Panginoon. At wala kami, Panginoon, itataas kundi ikaw, O Jesucristo, na nagligtas sa amin, Panginoon, na umibig sa amin, Panginoon, na kumilos, Panginoon, sa aming mga buhay at nagligtas sa Panginoon sa amin. Give us the clarity, O Jesus, and give us the heart, Panginoon, na kahit hindi namin alam ang kasunod, ay susunod kami, O Diyos. Na kahit hindi namin alam kung ano ang kasunod, that we will follow you all the days of our life. We will follow you all the days of our life, O God. Hallelujah, Jesus. Kayo, Panginoon, ang kumilos sa buhay ng bawat isa, Panginoon, sa kongregasyon na ito, Panginoon, maging sa mga nanonood, Panginoon, that this is not an accident na naririnig nila itong salita na ito, Panginoon. But it is their calling to them, Panginoon, that you are calling to all of us, Panginoon, to be sensitive with your word and to be sensitive by your plans, to be sensitive of your movements in our lives, O Jesus. And not just to listen to your word, but to obey them. Not just to listen to your word, but to follow them. But to follow you, O Jesus. Salamat, Panginoon. Wala kami ibang papupurihan, dadakilain at itataas sa aming mga buhay, Panginoon. Ito po'y sinasamit na nadalangin namin, Panginoon, na may kasamang pagsamba at pasalamat. We trust in you. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.